Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 41. Pareho sa kanila ay labis na nalulumbay habang patungo sila sa unang pag-ikot ng kanyang Audi A6. Ipinagmamalaki ni Victor ang kanyang sasakyan, ngunit ang Ferrari na minamaneho ng kaibigan ni Gerald ay medyo nagpahiya sa kanya. Pareho sa kanila ay nagkaroon ng isang matigas na pag-unawa at naramdaman na dapat nilang malaman ang katotohanan sa likod ng kaibigan ni Gerald. Pagkatapos nito, sa tindahan ng pagpapanatili ng kotse, habang hinihintay ni Victor ang pagpapanatili, nagsimula siyang makipag-usap sa boss dahil nais niyang makakuha ng paghanga at respeto mula sa mga taong ito na tumitingin sa kanya na may paghanga sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, ang taong responsable sa pagpapanatili ng sasakyan ni Victor ay nagsabi, "Sir, sa palagay ko napakatalino sa iyo na pumili ng isang high-end na Audi bilang iyong personal na kotse. Ang aming mga Audi car ay hindi katulad ng alinman sa iba pang mga high-end o marangyang kotse sa merkado. Halimbawa, ang isang Ferrari sports car ay pinaparamdam lamang sa mga tao na parang respetado sila. Ang mga mayayaman lamang ang mamumuhunan sa mga ganitong uri ng kotse." Panipi. Ngayon, karamihan sa mga ordinaryong mayayaman na negosyante ay tumututok sa mga kotse tulad ng Audi o BMW sa halip. Ngunit, hindi mo ba naisip na mas mahusay na magmaneho ng Ferrari? Tiyak na makukuha mo ang higit na pansin at mukha kung nagmamaneho ka ng isang Ferrari. Hindi mapigilan ni Whitney na sabihin sa isang maasim na pamamaraan sa oras na ito. Hahaha, kagandahan, dapat mo ring tandaan kung sino ang gumagamit o nagmamaneho ng marangyang kotse. Kung gayon, huwag na nating pag-usapan ang iba pa. Pag-usapan lamang natin ang tungkol sa mga Ferrari sports car. Ang mga ito ay ganap na mga mamahaling kotse ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libong dolyar bawat isa. Ang pagmamay-ari ng isang Ferrari ay katumbas ng pagtatak sa iyong sarili bilang isang mayaman at mayamang tao. Panipi. Ilang araw lamang ang nakakalipas, iminungkahi nila ang isang hanay ng mga plano sa marketing upang pasiglahin ang pag-unlad ng junior at middle class. Hanggat handa kang magbayad ng isang deposito ng 7,000 dolyar, bibigyan ka ng isang itinalagang driver na magmaneho sa iyo sa kanilang pinakamarangyang Ferraris. Bukod dito, bibigyan ka rin ng pagkakataong subukan ang pagmamaneho ng kotse mismo. Panipi. Natutuwa ako na ang talagang mayayamang tao tulad ng iyong sarili ay hindi naiimpluwensyahan ng mga naturang sasakyan o alok. Right. Sa kabaligtaran, maraming iba pang mga kabataan sa kasalukuyan na hindi sa lupa at napupuno lamang ng walang kabuluhan, kahit na ang kanilang mga pamilya ay hindi tunay na nagmamay-ari ng anumang malalaking negosyo. At sa kabila ng ilan sa mga taong ito na nakaharap sa kanilang sariling mga paghihirap sa pananalapi, higit pa sa handa silang magbayad ng deposito upang masiyahan lamang ang kanilang sariling kawalang kabuluhan at magkaroon ng isang pagkakataon na subukan ang drive ng Ferrari. Panipi. Pagkarinig nila ng salita ng lalaki, nagkalitan ng tingin sina Whitney at Victor. Tila isang malaking bato sa kanilang mga puso ang napabaligtad. "Sir, ibig mo bang sabihin na hanggat handa kang magbayad ng 7,000 dolyar, may maghahatid sa iyo sa paligid upang maranasan mo kung ano ang pakiramdam na sumakay sa isa sa mga Ferrari sports car na iyon?" Tanong ni Whitney na may gulat na ekspresyon sa mukha. "Oo, ngunit ayon sa balita ng Tagaloob, narinig ko na ang promosyong ito ay makakansela sa loob ng ilang araw. Ito ay sapagkat ang promosyon ay tila walang silbi at maraming tao ang pamuna kay Ferrari, na sinasabi na ito ay masyadong marangya." Panipi. Sa wakas ay naiintindihan ko na. Panipi. Humawak si Whitney ng napakalaking buntong hininga. Ito ay naka-out na sa isang pagsisikap upang masiyahan ang kanyang sariling kawalang kabuluhan. Gerald talagang ginugol ng 7,000 dolyar lamang upang maranasan kung ano ang pakiramdam tulad ng itinaboy sa isang Ferrari. Hindi makapaniwala si Whitney na si Gerald ay talagang isang karimari-marim na tao. Sa oras na ito, hinuhulaan ni Whitney na hindi sinusubukan ni Gerald na iwasan na makita ng anumang mga mag-aaral, ngunit sa
Halip, sinadya niyang tumigil sa pasukan upang makita niya siyang bumaba sa Ferrari. Nakakadiri talaga ang taong ito. Path. Achoo. Kagagaling lamang ni Gerald mula sa sentro ng pagpaparehistro ng pagsubok sa pagmamaneho sa campus at nagsimula siyang bumahin. Kaagad sa paglabas niya pagkatapos ng pag-sign up para sa pagsubok sa pagmamaneho. Ang paaralan sa pagmamaneho na ito ay direktang nakikipagtulungan sa campus at ang campus ay nagrenta ng bahagi ng venue upang magpatakbo sila ng isang paaralan sa pagmamaneho. Napagpasyahan na ni Gerald na bumili ng kotse dahil may ilang araw pa lamang siya hanggang sa katapusan ng buwan. Kailangan niyang gastusin ng $3 milyong sa kanyang Universal Global Supreme Shoppers Card. Gayunpaman, paano niya maaaring isaalang-alang ang pagbili ng kotse kung wala siyang pagmamayari ng lisensya sa pagmamaneho? Dati, wala ring pera si Gerald upang mag-sign up para sa pagsubok sa pagmamaneho upang makakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Sa wakas ay mayroon siyang sapat na pera upang magawa ito ngayon. Tuwang-tuwa si Gerald at puno ng mga inaasahan sa oras na ito. Ngunit, hindi talaga niya alam kung bakit siya nagbumahin ng kanina lang. May nagmumura ba sa kanya? Nagpa siya si Gerald na bumalik sa dormitoryo para makapagpahinga. Sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag sa telepono mula sa kanyang kasama sa silid, si Harper. Ano na, Harper? Gerald, nasaan ka? Babalik ka ba sa dormitoryo? Iminungkahi ni Alice na dapat tayong lahat ay magkasama at lumabas. Kaya, dapat ba tayong pumunta? Kahit papaano, si Hailey ang nagtanong kay Alice na yayain kaming sumali sa kanila. Panipi, habang pinapakinggan ni Gerald ang mga salita ni Harper. Naramdaman niya na si Harper ay hindi na mastilan tulad ng dati. Mula nang umibig siya kay Hailey. Gayunpaman, alam niya na hindi niya dapat husgahan si Harper. Nang ganoon, kung tutuusin, nang umibig siya, ganoon din ang kilos niya. Palagi niyang iniisip si Xavier, at palagi niyang isasaalang-alang muna ang damdamin nito kahit anong gawin niya. Nang masaya si Xavier, masaya siya. Nang malungkot si Xavier, nalungkot siya. Walang dahilan upang ipaliwanag kung bakit ganito ang pakiramdam niya. Marahil, iyon ang naging pagmamahal sa isang tao. Sa palagay ko hindi ako sasali sa inyo. Kung tutuusin, sigurado, akong ayaw ako makita ni Alice. Mabilis na sagot ni Gerald. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 42. Hindi, ang dahilan kung bakit kami nagpasya na tawagan ka at talakayin ang bagay na ito sa iyo ay dahil partikular na hiniling ka ni Alice na isama ka namin sa pagtitipon sa oras na ito. Mabilis na, sinabi ni Harper kay Charlie. Napaatras si Gerald. Wala naman itong katuturan. Hindi ba laging naiinis si Alice tuwing nakikita siya? Bakit siya mismo ang mag-anyaya sa isang pagdiriwang? Sa totoo lang, nakainom na si Gerald at kumain ng maraming pagkain sa piging sa tanghali ngayong araw, kaya't hindi naman siya gutom. Sa halip, halos pagod na siya dahil sa nakakaaliw at nakikipag-chat sa mga negosyante sa piging kanina. Wala talaga siyang ganang pumunta. Bukod dito, dahil ito ay isang simpleng pagtitipon lamang, nais talaga ni Gerald na maghanda para sa kanyang pagsubok sa pagmamaneho sa halip. Marahil ito ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa buhay ng mayamang pangalawang henerasyon ay nagsimula sa mga pagtitipon at pakikisalamuha. Kahit na hindi niya ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ng mga uri ng mga partido, aliwan at pagtitipon ay tila umiikot na sa kanya. Nang tumanggi si Gerald na dumalo sa pagtitipon, sinabi din ni Harper na hindi na niya nais na pumunta. Pinadama nito kay Gerald, na sobrang nakakulong at sa wakas, at ubili siyang pumayag na sumali sa party sa gabing iyon. Bumalik si Gerald sa dormitoryo at nagbago ng bagong hanay ng mga damit. Pagkatapos nito, nakilala ni Gerald at ng kanyang mga kasama sa bahay ang lahat habang nagtitipon sa labas ng gate ng paaralan. Alice, bakit ka biglang nagpasya na ituring mo kami sa hapunan? Saan tayo pupunta? Nandito rin si Noemi at bigla niyang tinanong ang tanong na ito kay Alice dahil sa pag-usisa. Sa totoo lang, hindi ito ang itinuturing ko ngayong gabi, kundi ang kay Quentin.
Ang kanilang restaurant sa Mayberry Commercial Street ay magbubukas kaagad. Kung ang pagpupulong ay naging maayos sa hapon at kung nakakuha sila ng pag-aproba, kung gayon ang Grand Marshal Restaurant ay opisyal na magiging kabilang sa pamilya ni Quinton. Panipi, isang pagmamataas ang sumilay sa mukha ni Alice at hindi niya maiwasang maiangat ang kanyang mga mata upang tingnan ang ekspresyon ni Gerald sa oras na ito. Naisip ba talaga ni Gerald na napakagaling niya dahil lang kayang yayain ang lahat na maghapunan sa pinakadilaw na lugar sa loob ng Wayfair Mountain Entertainment? Talagang ginawa itong napahiya ni na Quinton at Alice sa oras na iyon. Ngunit, ano ang mangyayari muli sa hinaharap? Si Gerald ay magiging tagapayat pa rin na dati niya. Maaari ba niyang kayang dalhin muli ang lahat sa Wayfair Mountain Entertainment? Gayunpaman, iba si Quinton. Ang pamilya Ziegler ay hindi lamang nagmamay-ari ng kanilang sariling pabrika ngunit nagmamay-ari din sila ng isa sa mga restaurant sa Mayberry Commercial Street. Kung maaari niyang buuin ang isang mahusay na relasyon sa negosyante na si Zach Lyle, kung gayon magiging malinaw ang hinaharap ni Quinton. Si Alice ang nagpumilit na anyayahan si Gerald na sumali sa kanila. Ngayong gabi, nais niyang malaman ni Gerald na hindi siya kailanman may kukumpara kay Quinton at gusto niyang makita ang hindi maganda at nakakahiyang ekspresyon ng mukha nito. Gayunpaman, medyo nasiyahan si Alice. Ito ay dahil blanko ang ekspresyon ni Gerald sa kanyang mukha at parang wala siyang pakialam sa sitwasyon. Sage, maghintay ka na lang. Hindi mapigilan ni Alice na may isip sa sarili. Alice, dahil ito ang pagbubukas ng restaurant ni Quinton, hindi ba't hindi nararapat para sa iyo na dalhin ang napakaraming mga kasama namin doon? Kung sa bagay, hindi kami ganon kalapit sa kanya. Si Noemi ay medyo nag-alala sa oras na ito. Si Jack Ellen, na nag-aayos ng kanyang makeup sa oras na ito, ay biglang nag-anunsyo ng nasabik, hahaha. Paano ito hindi naaangkop? Ang dahilan kung bakit tinatrato ni Alice ang lahat sa hapunan ngayon ay dahil nais niyang gumawa ng isang mahalagang anunsyo. Naniniwala ako na naaalala ng lahat ang nangyari sa karaoke bar noong nakaraang linggo. Sa katunayan, si Quinton ang humiling ng tulong ng kanyang ama upang harapin ang bagay na ito. Ang ginawa ni Quinton para sa amin ay talagang nakakaantig sa puso ni Alice. Panipi, sa nagdaang mga araw, si Quinton ay mabangis na tinugis si Alice. At pagkatapos ng labis na pagsasaalang-alang, sa wakas ay nagpasya si Alice na bigyan ng pagkakataon si Quinton makikipag-ugnay sa kanya at siya ang magiging una niyang pag-ibig. Panipi, ano? Nagulat ang lahat matapos makinig sa sinabi ni Jack Ellen. Hindi inaasahan na si Gerald ang unang sumigaw ng malakas. Damn it! May nagnakaw ulit ng kanyang kredito. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 43. Si Gerald ay nakadama ng labis na pagkabalisa matapos marinig ang balitang ito. Malinaw na siya ang nagresolba sa bagay na tinutukoy ni Alice. Sa totoo lang, ayaw ni Gerald na may kinalaman kay Alice. Bukod dito, ang tanging dahilan kung bakit siya nagpasya na tumaas at lutisin ang sitwasyon sa gabing iyon ay para sa alang-alang kay Noemi. Gayunpaman, sa sandaling ito, malinaw na hindi naiintindihan ni Alice na si Quinton ang tumulong sa kanya na malutas ang bagay na ito. Naramdaman din niya na ang Quinton ay napakagaling at iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na makasama si Quinton. Si Alice ay totoong napakagandang babae at hindi pa siya nagmamahal dati. Siya ay isang ganap na diyosa. Magsisinungaling si Gerald kung sasabihin niyang hindi talaga siya nabihag sa hitsura ni Alice. Dapat ba siyang maghanap ng isang pagkakataon upang sabihin ang totoo kay Alice? Kahit na ayaw niyang pasalamatan siya, kahit papaano ay malalaman niya ang katotohanan at hindi siya magtatapos sa pakikipag-ugnay sa isang tao dahil lamang sa isang hindi pagkakaintindihan. Naisip ni Gerald ang sarili sa oras na ito. Ang grupo ng mga tao ay nagpatuloy sa pakikipag-usap at tumatawa bago sila sumakay sa taxi sa Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. Ang seremonya ng pagbubukas ng Grand Marshal Restaurant ay natural na buhay dahil sa lahat ng mga taong kilala nila at ang buong lobby sa unang palapag ay masikip sa ngayon.
Ang mga lumabas at lumabas sa restaurant ay pawang mayayaman at makapangyarihang tao. Nakakagulat talaga si Quinton. Alice, nangangahulugan ba na ang Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street ay mabibilang sa pamilyang Ziegler sa hinaharap? Maaari ba tayong pumunta dito at maglaro kahit kailan natin gusto? Tanong ni Jack Ellen habang nakatingin kay Alice. Siyempre, hindi kami kakalimutan ni Alice dahil lang mayroon siyang kapatid na Quinton ngayon. Hindi ba tama iyan, Alice? Panipi, matapos ang mga batang babae na pumasok sa restaurant, lahat sila ay tuwang-tuwa at hindi nila maiwasang tumingin sa paligid ng restaurant. Aba, lahat tayo magkakapatid. Siyempre, maaari kang pumunta dito kahit kailan mo gusto. Panipi, sa katunayan, baka wala kang alam na balita ngunit ang Grand Marshal Restaurant ay hindi kabilang sa pamilyang Ziegler. Biglang sinabi ni Alice sa mga batang babae habang lahat sila ay naglalakad sa paligid ng lugar ng pagtanggap. Ano, hindi ba bumili ang pamilya Ziegler ng Grand Marshal Restaurant? Panipi, hindi, ang pamilya Ziegler ay bumili lamang ng mga karapatan upang mapatakbo ang Grand Marshal Restaurant. Ang totoong gumagawa ng pera at may-ari ay ang malaking boss na nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street. Sa katunayan, ang buong komersyal na kalye ay pagmamay-ari ng malaking boss. Ani Alice, nang magbago agad ang ekspresyon ng mukha niya. Lahat ng bagay sa Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari ng isang tao. Hindi ba ang lugar na ito ay inayos ng Mayberry Chamber of Commerce? Panipi, o aking Diyos, sino ang hindi nakakaalam na ang Mayberry Commercial Street ay tulad ng isang walang katapusang stream ng pera? Hindi ba ito naiulat sa balita na ang kabuoang halaga na ginugol sa Mayberry Commercial Street sa araw-araw ay tungkol sa $14 milyong dolyar? Bilyon-bilyong dolyar ang halaga. Dito, panipi, syempre, ang Grand Marshal Restaurant ay nagkakaroon din ng higit sa ilang milyong dolyar buwan-buwan at aabot sa higit sa 10-10 milyong dolyar sa isang taon. Ang may-ari ay kumikita ng toneladang pera nang hindi man lang binubuhat ang isang daliri. Panipi, halos sumabog si Jack Ellen at ang iba pang mga batang babae nang marinig ang balita. Ito ay naka-out na ang Mayberry Commercial Street ay hindi inayos ng Mayberry Chamber of Commerce. Sa halip, isang solong big boss ang nagmamay-ari ng halos lahat ng negosyo sa kalye. Wow! Gaano kahalaga? Iyon, hindi pwede. Nababaliw na ako sa pag-iisip lang nito. Nais kong malaman kung ang anak ng malaking boss na iyon. Kung may anak, siyang lalaki, sana mapang-asawa ko siya. Panipi, si Jack Ellen at ang iba pang mga batang babae ay nahuhumaling sa oras na ito. Mapait na ngumiti si Alice bago siya umiling at sinabi sa akin ni Quinton na ang mga malalaking boss ng Mayberry Commercial Street ay isang pares ng batang kapatid. Kabilang sa mga ito, nagmamay-ari ang kapatid ng 70% ng negosyo at mga establishmento sa Mayberry Commercial Street. Ang mga tao dito ay tinukoy siya bilang si G. Crawford at sinabi ng lahat na tila siya ay isang napaka-cool na tao. Nagdaos din sila ng isang welcoming banquet para sa kanya sa tanghali ngayon. Sa kasamaang palad, natanggap lamang ni Quinton ang kumpirmasyon upang patakbuhin ang restaurant mamaya sa hapon at wala siyang pagkakataon na makilala ang may-ari. Panipi, sa oras na ito, hindi mapigilan ni Alice na isipin ang sarili. Ang binatang ito ay isang pambihirang tao. Paano siya maaakit sa isang ordinaryong batang babae tulad niya? Bukod dito, nais talagang alamin ni Alice ang tungkol sa batang may-ari na ito at sinubukan niyang tingnan siya sa internet ngunit wala naman siyang makitang anumang balita tungkol sa kanya. Sa oras na ito, nakikinig si Gerald sa usapan nila at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kahihiyan. Lalo na ito, sapagkat sinabi ni Alice na si G. Crawford ay napakabata at cool. Napaka-cool niya.